Nagpasuklay ako ng kilay tapos binuhusan ko na yung kape ko. Tapos ayun, biglang lumabo. Para din yung relasyon, bigla na lang lumalabo. Charot. Siyempre pa, shot puno ang gusto ko sa kape. Ayaw ko sa kulang kasi ang alam ko di naman ako nagkulang. Sumobra nga lang. Charot. Kaya mag-slice na lang ako ng luya, kamatis at meat. Naubusan kami ng bawang kaya hindi ko nalalagyan ng bawang. Ang layo kasi ng bilihan. Charot. Magluluto pala ako ngayon ng Captain Seeds. Seeds kasi marami, iba-ibang klase. May patani, may cardis, walang sigarilyas, walang mani. Sabi nila agas daw yun ng gangster or gout pero di ko sure. Awa ng Diyos, di ko pa naranasan ang magka-gangster. Anemic nga lang. Dito pala tayo sa Cayo Lane magluluto dito sa likod ng kapitbahay. Kapitbahay kasi magkakalapit ang mga housing loan dito sa amin. Bale, inuuna ko munang ilagay ang meat sa parho at hayaang magsunog brown. Feeling ko kasi mas malasa kapag ganun. Meron sana kaming mutual understanding with friends na mag-iihaw at mag-marshmallow sa madongog pero hindi natuloy dahil hindi nakikisama ang panahon. Kaya nagstay at home na lang ako dito sa bahay at nagluto na lang. Habang inaantay yung meat na magsunog brown ay inuubos ko yung aking burburdid na kape. Siyempre pa, kailangan nating buksan at ikiwarsag paminsan. Tapos may biglang pumaytok at tumalon. Pinulot ko ulit, hipan lang ng malakas, okay na. Tapos balik ulit sa parho. Ayoko yung may buhok na ulam kaya tinanggal ko yung buhok kong sumama. Nasunog brown na yung meat kaya pwede nang isama yung others. Inuna ko yung paa ko tapos sinunod ko naman yung sibuyas at kamatis. After magisa ang lahat ay sinunod ko yung Captain Seeds. Hinayan ko lang muna na magisa pa ng ilang minuto tapos binuhusan ko ng tubig. Naglagay pala ako ng asin dyan at tinakpan ko ng ilang dekada. Habang inaantay na kumulo ay nagpaikot-ikot muna ako dito sa likod ng bahay. Kung minsan nakakahilot, nakakatulala ang buhay kaya inunahan ko na. Charot. Ampalaya pala ang sahog nating gulay para may konting pait. Pagkatapos ko magpaikot-ikot ay chinek up ko yung akin niluluto at tinikman. Kulang pala sa kidney stones kaya inudman ko ulit. Tapos tinikman ko ulit. Sumaktri naman sa panlasa ko. Nilagay ko na pala yung ginulay ko na ampalaya. Yan yung klase ng ampalaya na tumutubo sa kung saan-saan niya feel tumubo. Saktong 12:00 na nung matapos maluto ang lahat. At syempre, nag-umpisa na kaming kumain happily ever after. Tapos bigla kong naalala na break na pala sina Bea at Alonso at Catherine at Bernardo. Charot. Medyo nalungkot ako ng mga 5 seconds tapos uminom na lang ako ng beer. Dumating na pala sa wakas yung padala ni Auntie Mer galing Amerika. Syempre, excited akong buksan at first time kong matanggap ng 3 boxes. Una-una kong binuksan itong black shoes with a touch of purple. I'm very sure maraming kilometro ang mararating nito dahil maganda ang fitting niya sa dapan ko. Sumunod naman itong nail dryer. Alam ko naman na dry at talaga ang mga kamay ko pero salamat pa rin, charot. And last but not the least, itong box full of everything. Isa-isa kong inamoy lahat ang laman. May lotion, may contact lenses, may makeup, may lipstick, may panghilod at lahat na. Thank you Auntie for everything dahil nadagdagan ang ipapahid ko mula ulo hanggang paa. At syempre pa, meron din sa ating mother-in-law. Thank you for watching!